Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang Martes ng umaga na patuloy na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kaibigan. Kaya inanyayahan ko kayo sa bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin na ang tunay na katatagan kay Hesukristo ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensahe ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo upang maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan niyo muna ako sa ating mga panalangin. Ito po ay panalangin para sa ating mga kapatid. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong muli kami makalapit sa iyo sa pamagitan ng aming mga panalangin. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong awa at pag-ibig na patuloy naming nararanasan sa bawat sandali ng aming mga buhay. Panginoong Hesus, sa oras na ito, ay inilalapit namin sa iyo ang aming puso at isipan. Linisin mo kami sa anumang kasalanan at alisin mo ang anumang hadlang upang malaya kaming makasamba at makapaniig sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami sa aming gawain, sa aming pag-aaral, pagtitipon o pagninilay sa oras na ito. Buksan mo ang aming isip upang maunawaan namin ang iyong kalooban at buksan mo ang aming puso upang tanggapin at maisabuhay ang iyong mga aral. Punuin mo kami ng iyong kapayapaan, karunungan at lakas. Gabayan mo ang bawat isa sa amin at pagpalain ang aming pamilya, mga mahal sa buhay at sa lahat ng aming ginagawa. Naway ang lahat ng aming sasabihin at gagawin ay maging kalugod-lugod nawa sa iyong paningin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa una Kronika, Kabanata 1, talatang 28 hanggang 31. Ito po ang sinasabi. Ang dalawang anak ni Abraham na ay sina Isaac at Ismael. Ang mga anak ni Ismael ay sina Nebayot, Kedar, Adbel, Midsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tima, Chitor, Nafis, at Kedima. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Mga kaibigan ko kay Kristo, mga kapatid, ang unang Kronika 1, 28 hanggang 31 ay bahagi ng talaan ng lahi sa Biblia. Sa unang tingin, aaring isipin ng iba na ito'y simpleng listahan lamang ng mga pangalan. Ngunit sa mas malalim na pagtingin,
makikita natin na ang bawat pangalan ay may kahulugan at nagpapaalala ng katapatan ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Binabanggit dito ang mga anak ni Abraham, lalo na si Isaac at Ismael, at ang mga lahing nagmula sa kanila. Makikita natin dito na si Abraham ay naging ama ng maraming bansa, ayon sa pangako ng Diyos. Noon pa man, sinabi na ng Panginoon kay Abraham na pagpapalain siya, pagpapalain siya at magiging ama ng maraming lahi. So, ang talatang ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita sa tamang panahon. Maaaring mabagal sa paningin ng tao ang katuparan ng pangako. Ngunit ang Diyos ay hindi nakakalimot kailanman. Binabanggit din dito si Ismael na anak ni Abraham kay Hagar. At ang kanyang mga anak, ipinapakita nito na kahit si Ismael ay hindi pinabayaan ng Diyos. Bagamat si Isaac ang anak ng pangako, si Ismael ay tumanggap din ng mga pagpapala at naging ama ng maraming angkan. Makikita din natin dito na ang biyaya ng Diyos ay umaabot sa maraming tao. Siya ay makatarungan at mahabagin. Isa pang mahalagang aral mula sa talatang ito ay ang kahalagahan ng bawat tao sa mata ng Diyos. Ang kahalagahan ng bawat tao sa mata ng Diyos. Ang mga pangalang nakatala ay maaaring hindi kilala ng marami ngayon. Ngunit sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, walang buhay na walang saysay. Ang bawat isa ay bahagi ng kanyang dakilang plano. Maaring pakiramdam natin, minsan ay ordinaryo lamang tayo, mga kaibigan, mga kapatid, at walang malaking ambag. Ngunit sa Diyos, mga kaibigan, mahalaga ang bawat pangalan at bawat henerasyon. Ipinapakita rin ng talatang ito ang pagpapatuloy ng kasaysayan ng pananampalataya. Ang mga ama ay nagkakaanak, di ba? Nagkaanak. Ang mga anak ay naging lahi at ang mga lahi ay naging mga bansa. So ang pananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid, ay naipapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Kaya mahalagang turuan natin ang susunod na salinlahi tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga gawa. Sa panahon ngayon, maraming pamilya ang dumaraan sa pagsubok, pagkawatak-watak at problema. Ngunit ipinapaalala sa unang Kronika 1:28 hanggang 31 na ang Diyos ay Diyos ng pamilya. Diyos ng pamilya at ang mga henerasyon. Kaya niyang pagalingin ang sugatang relasyon, pag-isahin ang magkakalayo at pagpapalain ang tahanan na nagtitiwala sa Kanya. So, mga kaibigan ko kay Kristo at mga kapatid kay Kristo, ang mensaheng ito ay paanyaya rin upang alalahanin natin ang ating pinagmulan. Ang mga taong nauna sa atin, mga magulang, lolo't lula, at mga ninuno.
na nagsakripisyo upang makarating tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Higit sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, may Diyos na gumagabay sa bawat yugto ng ating kasaysayan. Kaya ang pagbasa natin sa unang Kronika, 1:28 hanggang 31, huwag nating isipin na ito ay listahan lamang ng mga pangalan. Ito ay patutuo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mapagmahal sa bawat henerasyon at may layunin sa bawat buhay. Kung paano siya kumilos noon, kumikilos pa siya rin hanggang ngayon sa ating pamilya at sa ating mga buhay. Manalig tayo, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang gumagabay sa mga ninuno, ay siya ring Diyos na gagabay sa atin ngayon at magpakailanman. Manalangin tayo. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong banal na salita sa aklat ng Hebreo na nagpapaalala sa amin ng aming pananampalataya, pagtitiis at pagtitiwala kay Hesukristo na siyang may akda at sumasakdal ng aming pananampalataya. Salamat sapagkat sa pamagitan niya ay mayroon kaming pag-asa, biyaya at bagong buhay. Panginoon, habang nagtatapos ang aming pag-aaral at pananalangin, dalangin namin na manatili sa aming puso ang mga aral na aming natutunan. Bigyan mo kami ng lakas upang manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Tapang upang magpatuloy kahit mahirap ang landas at pananampalatayang hindi natitinag sa anumang panahon. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kababaan, kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa iyong kalooban. Naway maging mabuting halimbawa kami sa aming pamilya, sa aming simbahan, at sa aming kapwa. Turuan mo kami magtiwala sa iyong mga pangako, sapagkat ikaw ay tapat at hindi nagbabago. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi, sa aming gawain, at sa bawat araw ng aming buhay. Punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan at kagalakan. At nawa ang Diyos ng kapayapaan na muling bumuhay sa aming Panginoong Hesus mula sa mga patay, ang dakilang pastol ng mga tupa, ang siyang maghanda sa amin sa bawat mabuting gawa upang gawin ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin sa Amen at Amen.